Habang nanonood nga kami ng performance, dito nga napansin ko na tulog nga siya. At pagod na pagod, ayun pala wala pa siyang tulog. Dahil siguro iniisip niya yung mga mangyayari para ngayong araw. Wala talaga akong kaalam-alam sa mga mangyayari. Dahil ang buong akala ko ay mamamasyal lang talaga kami at magdi-dinner. Hindi ako nag-expect ng kahit na ano ngayong araw. Dahil ang akala ko talaga kami lang dalawa ang magsi-celebrate ng kaarawan ko. Dahil ang sabi niya gusto niya daw akong i-date dahil ito daw yung hindi pa namin naranasan as a couple. Ayun pala, idea niya ito para isa sa mga pamatay oras habang nagsiset up sa restaurant at mag-travel yung pamilya ko from Bulacan to Antipolo. Imagine guys, nag-travel pa yung kuya ko from Cebu to Manila. Yung mga pamangkin kong umabsent pa sa school at nagbiyahe rin from Cavite to Manila para lang ma-witness yung isa sa pinakamahalagang mangyayari sa buhay ko. At lahat ng ito ay mangyayari ngayong araw. Natapos na nga kami sa lahat ng pupuntahan namin at ang dami naming stopover na ginawa habang papunta kami ng Antipolo dahil nga yung magsiset up ay hindi pa rin tapos. Kaya naman ginawa niya ang lahat ng paraan para lang maaliw niya ako. Super late na nga neto, around mga 9 p.m. At syempre nagtataka na rin ako kung bakit hindi pa kami dumiretso ng restaurant. Ang sabi niya naman sa akin ay inaayos pa nga daw yung restaurant para nga daw sa dinner namin. Halos 3 mall yung napuntahan namin at sabi ko nga wag na tayong pumasok sa mga mall. At dito na lang tayo sa parking tumambay. Kaya ayan, habang nag-aantay kami halos mga 1 oras din, ayan, kaya napagdiskitahan namin yung vape. Yun. Kiss the kiss. Anong magagawa? Laging natutulala. Tuwing lumalapit ka, tuwing lumalapit ka. 5 minutes before makarating sa restaurant, tinabihan niya ako na kailangan niya daw akong i-blindfold bago makarating sa restaurant. Sa mga oras na to, hindi ko alam na nandito na pala yung kapatid ko at ang buong pamilya ko. Syempre guys, kinakabahan ako ng sobra. Bakit kailangan kong i-blindfold? Nandun na yung tanong ko sa sarili ko kung bakit kailangan may paganito. Hindi ko rin alam na meron na rin palang nagbi-video sa akin dyan at wala pa rin akong idea na kahit na ano bukod sa magdi-dinner kami. Lately ko na lang din nalaman na kinausap niya rin pala yung mga magulang ko para sa mga plano na ito. Tinanong niya nga ang mama at papa ko ng personal kung pwede niya ba akong pakasalan. At humihingi siya ng basbas ng mga magulang ko para sa mga plano na nanaisin niya para sa akin. Hindi ko akalaing makakatagpo ako ng lalaking ganito na handang mag-adjust at i-adapt kung ano man ang mga pinapaniwalaan nating mga Pilipino. Before nga siya pumunta dito ay palagi na raw siyang nanonood ng mga videos mapa YouTube and TikTok. Kaya dun palang makikita mo na kung gaano talaga siya kainteresado para gawin yung mga bagay na ito. Naging kasabwat niya nga ang pamilya ko. Higit sa lahat ang ate ko. At hindi rin magiging successful ang lahat ng ito kung hindi rin sa tulong ng pamilya ko. Talagang binigay din nila ang buong best nila para maging successful ito. Alam niya ba kung saan niya ako dinala? Dinala niya ako sa best spot ng City View sa Antipolo. Para dun sa mga taong hindi nakakaalam, favorite ko po ang City View or City Lights. Kaya naman naisip niya na dito gawin yung isa sa mga pinaka-importanting bagay na mangyayari sa buhay naming dalawa. Alam niyo bang hindi rin pumasok sa isip ko na ito yung mangyayari ngayong araw dahil birthday ko rin nung araw na yan. Habang pinapanood niyo siguro yung video na ito, papatanong din kayo sa isip niyo kung paano at kailan. Maraming bagay ang hindi maipaliwanag at ang tanging masasabi ko lang ay nagmahal ako. Nagmahal ako ng taong totoo ang pagmamahal para sa akin. Ang tagal kong hiniling na sana merong isang taong magmahal sa akin
at magpakita ng consistent na pagmamahal. Hindi mo kailangan ituro kung paano ka mahalin. Hindi mo kailangan sabihin kung paano ka alagaan. Hindi mo kailangan hilingin na bigyan ka ng oras at atensyon. Dahil kapag mahal ka pala talaga ng isang tao, lahat ng mga bagay na imposible ay magiging posible. At yun yung ipinaramdam sa akin ng taong ito. I told you to understand. So I want to make this very memorable for you. So I have a little surprise for you. Little. A little one. You can take off the blindfold. At sa mga oras na yan, gulat na ako. Hindi ko na alam kung ano yung mararamdaman ko at kung ano yung uunahin kong maramdaman. Tanging unang pumapasok lang sa isip ko niyan ay masaya ako dahil nakikita ko sa harapan ko yung pamilya ko. Nakangiti ako naglalakad dahil hindi ko lubos maisip na mararanasan ko yung bagay na ganito kasama ang buong pamilya ko. Shock ako dahil hindi ko lubos maisip na itong taong nasa harapan ko ay hihingin ang mga kamay ko para sa panghabang buhay na pagmamahal. I like a chameleon. You're the love of my life. And I want to take care the rest of my life for you. Mahal na mahal kita. I love you so much. I like that. Do you want to marry me? Of course, yes. Yay! Bago ako sumagot ng yes, tumingin muna ako sa mga mata ng mga magulang ko. Parang gusto kong sabihin, Ma, Pa, pwede na ba? At habang nakatingin nga ako sa kanila, lahat sila ay nakangiti at masaya para sa akin. Napakaswerte ko at meron akong supportive na family na laging nandyan para sa akin. Gusto kong sabihin sa family ko na maraming salamat sa inyo sa suporta at pagmamahal. At para naman sa taong ito, maraming salamat sa pagmamahal, pag-uunawa, pag-aalaga, pasensya, higit sa lahat sa paghihintay. Maraming salamat dahil hindi ka napagod ipakita at iparamdam sa akin lahat ng ito. At gusto ko din malaman mo at marinig mo na mahal din kita. Hey, James! Gabriel! This my kuya. Birthday. Ano daw? Baby back ribs. No, I want rice. Pakantayin niya. All by myself.
Napakahirap ng schedule ng kapatid ko dahil nagtatrabaho siya sa Cebu as police. At kailangan niya daw pumunta ng Maynila for work purposes. Yun pala ay sinadya niya at pinlano na talaga nilang lahat dahil a-attend nga siya ng aking proposal. Kaya sobrang na-appreciate ko yung time ng kapatid ko para lang pumunta dito. At yung mga kapatid kong nasa abroad kay Ate Arlene at Ate Ira, sobrang na-appreciate ko rin yung effort at saka presensya ninyo kahit wala kayo dito. Dahil kahit wala man kayo dito, nandito naman yung mga anak nyo para makasaksi ng aking proposal. Para naman sa ate ko, Ate Bijoy. Oh my God, nakakashock. New sis, Char. Thank you kasi naging hands-on ka for this. Automatic. At para sa nag-design ng aking proposal, thank you so much, Ate Marimar. At para naman kay Ate Jessa, thank you rin sa effort mo. At para naman sa mga magulang ko, nagpapasalamat din ako dahil sinuportahan niyo ako sa mga desisyon ko. Ano sa'yo? Like so many corals and Ang galing na English yung ano, mamaya. Manay mo. ikaw Gab, anong ang pag Yung kumo niya. Sino yun? Oh, Marga. Hindi, yung negro. Si Speed. Speed. He watched The meow meow? Yeah. Gabriel asked you if you wanna go to Tondo. It's beautiful there. I told you it's your phone. There's so much water there. No, I don't think. Yeah, diba? Ay, hindi na. Okay na. Okay na. You can have mine. Kanta mo na. Okay lang. Uy, akin yun. Super thankful din ako sa restaurant dahil kahit sobrang late na talagang inantay nila kami. In guys, kami na lang yung tao sa restaurant. Imagine nagpo-close sila ng 10 p.m. at natapos kaming kumain around 2 a.m. Naging double celebration nga itong araw na ito dahil birthday ko rin ngayon. Kaya ayan, kakanta nila ako ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Wish, wish, wish. You are a wish. Make a wish. Birthday ko, ma'am. Kuya, thank you. Sir po, wala ko pa ito, sir, itong Hoy! sasawan ba? Uy! Tagalog!